Binawasan para makatipid at mahinang disenyo. Yan ang nakitang dahilan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya gumuho ang tulay sa Kabagan Isabela. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Bakas pa rin sa Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya ng Isabela ang nangyaring pagguho sa bahagi nito noong nakaraang buwan. Ang truck na ito nakasabit pa sa bahagi ng tulay na nasira, habang ang ibang mga sasakyan at motor nakasadsad pa. Kaya ang mga residente sa overflow bridge na muna dumadaan. Isa na riyan si Teresito na dismayado dahil imbes na sa maayos na tulay dumaraan sa araw-araw, nagtsatsaga na lang sa baku-bakong ruta. Perwisyo na naman talagang pagbiyahe sa mga trabaho. Kaya para malaman ang punot dulo ng insidente, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kinatawan ng DPWH Region 2 at Central Office, maging ang mga lokal na opisyal ang tulay. Matapos ang kanyang pagsusuri, design flaw o problema sa disenyo ang nakikitang dahilan kaya bumigay ang bahagi ng tulay. Kung tutuusin kasi anya, 1.8 bilyong pisong halaga ng pondo ang nakalaan dito. Pero mas mababa raw ang ginamit kaya naapektuhan ang disenyo ng tulay. Binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Nung una pa lamang din anya ay nakitaan na ito ng problema kaya kailangang isaayos. Nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Kaya laking panghihinayang ng punong ehekutibo dahil tila back to zero dahil sa kakailanganing pagkukumpuni ng tulay. We have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Pero tiniyak ng Pangulo na hindi ito palalampasin ng walang nananagot. Yun nga lang, kailangan muna anyang tugunan ng problema at pagsasaayos ng tulay. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Sa panig ng Kamara, pinaiimbestigahan na rin ng Makabayan Block ang issue sa bisa ng inihain nilang House Resolution No. 2249. Ito ay para matukoy kung nagkaroon nga ba ng korupsyon o kapabayaan sa insidente. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.